At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang controversial na isyu ang bumangon sa Kamara kahapon matapos umamin ni Senatora Amy Marcos na ang kanyang kapatid si President Kuting ng Norte Jr. ay nalulung umano sa pulburo noong kanyang kabataan. Ang pag-amin ay nagbigay daan sa masusing pag-iimbestiga sa kasong ito at ngayon ay nakasalang na ang usapin sa Senado. Ayon kay Senator Amy Marcos, hindi madali para sa kanilang pamilya na ilahad ang naturang issue. Subalit nagdesisyon siyang magsalita sa harap ng publiko upang linawin ang mga paratang at ipakita na walang pagtatago. Sinabi niya ang pagiging nalulong ni PBBM sa pulburon na isang bahagi ng kanyang nakaraan at ito ay nangyari na noong siya'y nasa kanyang kabataan pa. Sa kabila ng kanyang pahayag, hindi naman pinanindigan ni Amy Marcos ang mga detalye tungkol sa kung anong uri ng pulburon ng tinutukoy ni kung anong taon ito nangyari. Sinabi lamang niya ang Pangulo ay nakatanggap na ng tamang tulong at suporta mula sa kanilang pamilya upang makatawid sa mga pagsubok na dulot ng kanyang karanasan. Ayon kay Amy, ang isyong ito ay isang personal na laban na hindi dapat panggawing pampubliko. Ngunit ang mapayag na ito ay agad na nagbigay reaksyon sa mga miyembro ng posisyon. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, ang isyong ito ay hindi dapat ipagsawalang-bahala at kailangan ng buong gobyerno na magsagawa ng isang malalim na investigasyon. Hiniling niya magtulungan ng Senado at ang mga ahensya ng gobyerno upang masigurado na walang mga nagaganap na iligal na gawain lalo na sa mga mataas na posisyon sa pamahalaan. Samantala, nakatakda ng magsimula ang investigasyon sa Senado. Ayon kay Senate President Chis Escudero, ang Senado ay magsasagawa ng mga public hearings upang magbigay liwanag sa mga aligasyon at upang tiyakin ang kaligtasan ng mga mamamayan laban sa mga iligal na droga. Inaasahan na magiging masalimuot ang mga susunod na araw para sa mga taong may kinalaman sa isyong ito. Habang ang Senado ay nagsasagawa ng kanilang investigasyon, maaaring naghihintay ng mga susunod na kaganapan at kung paano ito makakaapekto sa kredibilidad ng Administrasyong Marcos. Ang kasong ito ay nagbigay ng malaking hamon sa Pangulo at sa kanyang administrasyon na ngayon ay kailangang harapin ang isyong maselang may kinalaman sa pulburon. At heto nga mga balita ng ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tutak Pinas. Kauumpisa lamang ng ating rainy season. Nasa Hulyo pa lang tayo, ganito na yung kalagayan natin. Isa pa, medyo nakakapikon kasi sa totoo lang, hindi naman nagkulang ang Congress at ang Senado sa pagbibigay ng pera para sa flood control. Kung tutuusin, 450 billion. Halos 1.4 billion a day ang flood control budget. Kung isusuma total mo lahat ng agencies, mula sa DPWH pababa, asa napunta yung pera? Yun ang tanong. Senator Amy na mismo ang nagsabi at nagtatanong saan napunta ang almost 500 billion para lang. Para lang sa flood control. Diba? Alam niyo mga Lods, ngayon ko lang na-realize. Sobrang ang dami naman palang pera ng Pinas. Ngayon ko lang talaga na-realize, no? Kaya naman pala. May pera naman pala ang gobyerno. Imagine nyo na lang mga Lods, no? Kung ang pera ng gobyerno nagagamit sa tama. Di ba? Ang ganda na sana ng Pilipinas ngayon. No? Isipin nyo mabuti. Kung less corruption tayo, tapos more projects, at talagang kung ano yung pinaglalaanan ng budget na yon ay ma-deliver ng maayos like yung sa flood control, di ba? Grabe siguro sa build, no? Sa mga infrastructure. Grabe siguro kaganda ang Pilipinas. Pero wala di ba? Ultimo kalsada dito sa Pilipinas, maayos na kalsada, gigibain. Yung sirang kalsada, hindi aayusin. Ay, lako. Naku mga Lods, ito pala ang rason bakit walang flood control. Manila will be put under a state of calamity. And this is because talaga hindi maganda ang flooding dito ang nangyari dito sa Metro Manila. Especially in the traditional low-lying areas like Namotas, like in Malapapatay. These are all these places that mababa talaga sa dagat yan. May lagi na baba. Nasira pa yung flood control natin. May pinangga ng Marco.
Kaya halos lahat ng bayan ay nasa iyo. Sabi ni President BBM, nasira daw ang flood control natin dahil binangga ng barko. Mr. President, President BBM, this is not personal kasi presidente ka naman ng Pilipinas and we have the right to express our opinion, no? Pero imposible naman yung sinasabi mo na yung flood control nyo or yung flood control project na sinasabi mo ay nabangga lang ng barko. Parang sinira lang ng barko. Nako, Diyos ko, di ba? Kaya nga, actually, Mr. President, nadala na ang tao, no, doon sa pinapangarap nyo at sinasabi nyo during campaign pa na bababa ang presyo ng mga bilihin, di ba, lalo na ang bigas. Tapos ngayon, yung flood control, pinagmayabang mo pa sa zona, 5,500 flood control. Tapos sasabihin nyo lang po ngayon sa amin na nasira ng barko. Nako, Mr. President. Diba? And I've heard billion ang budget sa flood control. Pero nauna ang flood, diba? Baka siguro to be follow na ang control. Si VP nasa Germany, papuntang Germany. Alam nyo, bago kayo pumutak, ito pakita ko sa inyo. Ayan nauna pa nga to. Nauna pa to. For your information, nauna pa ang Office of the Vice President na mamigay, di ba, at mag-render ng kanilang tulong. Nakakahiya naman. Di ba? Huwag kasi tayong tatanga-tanga. Bago pa kayo pumutak, ayan na di ba? Umaksyon na ang Office of the Vice President. Yan ang Vice President namin. Yan si VP Inday Sara. Siya ang nangunguna sa lahat. Di ba? Yan kasi problema niya Putak kayo ng putak. Nauna na palang tumulong ang Office of the Vice President. Pero naiintindihan ko mga Lods, bakit mas hinahanap si VP? Naiintindihan ko na. Let's talk about your press conference na natataranta kayo para kayo mga kuting na kinapon. Alam niyo yon? Para kayo mga kuting na kinapon na nagkakapirik-pirik kasi inutusan kayong gusto kayo, kinapon. Alright. Sa totoo lang, nasa madilim na talaga tayo ng yugto ng Pilipinas. Kumusta na ang aking mga palagang mga brusko na tunay na nakikipaglaban sa bayan? AFP, PNP, ang ating mga kapwa Katoliko, ang ating mga kababayan, kumusta na kayong lahat? Patuloy po ba kayo magbulag-bulagan, magbingbingan, magtangatangahan o magbubububuhan? Mapakita ko sa inyo kung gaano ka mahina ang kokote ng mga PNP, DILG, DOJ para marinig ninyo sa ngangabels ko. Okay? Nakita ninyo kung gaano ka syunga-syunga, pero kasi mga kababayan, we all know na ang tao kapag kahit matalino, kapag ang kanyang ngangabels ay nasupalpala ng pera ng bayan, kahit kapunin ni Lisa, walang walang kahihiyan. Let's talk about puting, baby. Let's talk about pulveron, baby. Let's talk about... Okay. Naimbag na Rabii sa aking mga palandang Ilocano na nandoon kahapon. The other day. Alright? Okay. Bakit pinagkakabalan lang yung video, sabi ni Floyd Kabawatan? Okay, good point. Ang sabi nila, ang una in-interview yung si Sandra. Okay? Hindi daw nila doon sa zona nila, di ba? Ang una nagpa-press con si Abalos na taranta siya. Okay, na sinasabi niya na AI generated daw po yung video na pulburon video. Tapos si Sandro ay sinabi nila hindi nila i-dignify o just hindi nila papansinin o bibigyan ng pansin etong AI generated. Oh, really? Bakit sa puwersa, PNP, NBI, DOJ, and DILG at marami pang mga hitad doon sa inyong press conference? Ayaw nyo palang patulan Okay? Bakit naparanta kayong parang mga kinapon ang inyong mga pototoy? Ngayon, mga kababayan, eto Abalos makinig ka.
Kahapon, patarantakan ng bonggang-bongga, okay? Na AI ito, ganyan, fake, deepfake, da. Eh bakit yung taga-NBI, tinanong siya ng reporter, ito po ba ay AI generated? Mga kababayan, kahit balikan nyo, which is waste of time to watch them kasi they're all Pinocchio. Di ba? Wala, sasayang na yung oras ninyo. Pakinig na lang kayo sa akin. Mag-enjoy pa tayo. Okay. Ang sabi ng NBI, ayaw ko sinong Judas na yun, hindi ko matandaan yung pangalan niya, na hindi daw, tinanong siya, ito po ba? Ang mahina yung yung audio ng mga reporters. Ito po ba ay AI generated? Okay, ang sagot, ito yung konteksto ng sagot. Hindi masasabi kung ito ay AI generated. Hindi nila masasabi na AI generated. Pero during that day na nirelease ko yung video, ang sabi ni Abalos, sure siya na AI generated kasi sa tenga by just looking at the tengang kuting, di ba? Tengang kuting ay sigurado siya na deepfake. Kaso, mga kababayan, tingnan natin. Dahil baka mawala lang tayo ng konti, okay? Dali lang. Ba't ganito? Okay. Ayan, nakabalik na tayo, di ba? Meron akong inactivate. Inactivate ko yung mga mga palangga. Alright, so ganito mga kababayan. Tignan nyo yung kanilang kung gusto niyo magsayang ng oras, you check the interview. Sabi ni Abalos na gumaganon siya kahapon ito ay deepfake. Sigurado kami deepfake ito. Tapos kinakain niya yung salita niya. Deepfake. Ganon. Patingin ka kaya, Abalos? Alam mo yung involuntary muscle mo dito? I mean, the way yung manifestation of your ganyan, something wrong with you. I'm concerned for your health. Why don't you, see your doctor. Maybe you can explain. Anyway, sige, hindi ka ubida dyan. Pero napansin ko talaga may mga manifestations na alam ng ating mga palanggang doktor o nurses or mga eksperto dyan, kahit hindi ka expert Di ba? Kasi kapag normal ang structure ng isang tao, wala kang bisyo. Kahit may bisyo ka pa, kahit nag-yosi ka, ang yosi hindi naman nakakaganon Ang pagtoma ng alak hindi naman nakakaganon. Pero yung pulburo nakakaganon So tingnan natin. I don't know. I'm not really sure kung ano yung cause ng paggaganon ni Abalos. O baka may natanggal siya ngipin, nasakit lang, nagaganon siya. So maybe you can explain that sa amin kasi maraming nagtatanong sa akin, Miss Maharlika, ano ba yung hiningiwi ni Abalos? Parang kapareho sila ni Kuting. Abay, malay ko sa mga jutang ginamis na mga yan, kung anong tinitira na mga yan. Okay, ito na lang. Binabalik ako yung interview. Dinidiin nila, mga kababayan, how poor ang inyong presentation. Naka-folder. Anong katsipan yan? High-tech na tayo ngayon. Jutang ginilis, gumagastos nga kayo ng sikuting ng paikot-ikot sa buong bansa. Tapos, ang pinresent nila palangga, folder. Ano ito? Presentation sa high school class? Alam mo na pinapanood ko? Ito ba talaga katsipan ng mga ito? Ang sarap talaga sa lugsugin ng mga pototoy. Ang mga pototoy na kinapon na parang mga pusa. Okay. Ito, pakinggan niya. Ito, makinig kayo mga pulpol. Okay, number 1 point. Nasinungaling si Abalos kahapon dahil sabi niya, nung una niyang press ko na nakarata sila, that was before SONA, dahil napektuhan daw, yung kanina dapat magsusona sila, magdasaya sila, di ba? Kailangan niya mag-press ko at sasabihin ng deepfake to control. Ang DND nagsalita, to control the wildfire. Para bilugin ang utak ng taong bayan na sila lang ang paniniwalaan kasi ang gusto ng mga ito ay imomonopolize nila ang karunungan at impormasyon na available naman sa online. At mas matalino kayo sa kanila. So sabi ng NBI, hindi daw sila sure kung AI ito or deepfake whatsoever. Kasi si Jojo Di Dumasan, thank you for your effort na ikaw ay nag-forensic dulong. Okay, so sinungaling. Tapos, tinanong ng reporter, Sir, ganyan. O sino ba itong na-identify nyo na ba? Yun yung tanong malabo, basta malabo. Ang sagot kasi ng pulis, dito tayo magbabari sa kanyang sagot. Pero I assume na ang question, sino ang perpetrator? O sino itong mga tao sa likod? Hindi daw nila masabi. Tapos tumawa si Abalos na hindi namin masabi. Doon pa lang nagsisinungaling na kayo. Di ba? Doon pa lang nagsisinungaling. Ako umamin na ako. Ako yung nagpalabas dito sa Amerika. Hindi na kayo mahirapang mag-imbestiga. Imagine yung mga kababayan, niloloko kayo. Imbestigahan daw nila kung sino ang perpetrators with Fs. Ako yun.
Ako yung tinutukoy nila, ayaw nila akong pakalanan. Bakit? Ayaw yung malaman ng taong bayan na may isang maharlika na naglakas ng loob na i-present ang video ng isang mama. Yeah, si Jojo de Guzman Connect TV. Ayan, thank you. Sabi ni Elizabeth. Di ba, tinanong, doon palang sinungaling kayo eh. Simple question that you know already kung sino ang nag-play ng video. Hindi nyo masagot. Abogado, DILG, SOJ, lahat kayo mabuhakan ng generation. Hindi nyo masagot. Ako ang nag-play. Sinungaling, doon palang napakanuknukan yung sinungaling. Hindi iimbestigahan pa namin. Really? Nagkaroon tayo ng picture-picture doon. Dinikit-dikit sa folder, facial chuba-chuchu. Nag-base kayo doon sa picture lang, sa screenshot doon sa video. Tapos mamaya, let's talk about the facial reaction, the facial features. Tanungin ko kayo mga kababayan, tinanong ng isang reporter, si Abalos at lahat ng mga kinapo na parang mga kuting, okay? Sino ang nag-upload? Sino ang perpetrator? Imagine mo, hindi nila masagot kasi iimbestigahan pa daw. Hoy, itong mukhang to ang nag-upload. Ha? Ako ang nag-upload. Huwag kayong magdamay-damay na kahit sino dyan sa Pilipinas na hahabulin ninyo. Si mga kababayan, gusto nila kayong pigilan. Hahabulin ang lahat ng nag-upload. Ito ay diktador. Mga polis na matitino, mga AFP, ito ba ang gusto nyo ibigay sa Pilipino na lahat ng nag-share lang naman ay kakasuhan ninyo panggigipit, pang-adiktador yan. Ako ang kasuhan ninyo. Kung ako ay may na-violate na crime eclabush na sinasabi ninyo. Ako ang nag-upload at nag-present dito sa Amerika. Doon pa lang, nuknukan kayo ng sinungaling. Diba? Nuknukan. Hindi nyo na kailangan dumasos sa taong bayan para mag-create ng mga task force. Ako, di ba sabi ng DND, makipag-connect sa Amerika, edi go! Anong crime ang violate ko? Ang sabi ko lang naman, mga kababayan, eto po ang mama. Kayo na ang humusga. Sabi ko sa inyo, 3 days, Abalos, kayo lahat. Makipag-connect na kayo sa Amerika, dali! Putangin nyo lahat, dalang kayo pananakot, mga ginayupa kayo. Mga pulis, lalo na kayo mga pulis na hindi naman high-ranking officials, eto rin po ang gagawin sa inyo. Mga Katoliko, lahat ng religious group, eto rin ang gagawin sa inyo kung nagkataon na nasa posisyon ko kayo. Okay, bakit sinungaling? Mga kababayan, palangging-ging, okay? Nag-focus sila sa tenga. Okay, wait. Sabi ang tenga, ganito, yung pina, yung lobe, eclabush. Unang-una, pull kayong lahat. Kung totoong nag-forensic investigate kayo, ang pag-detect kahit isang ordinaryong Pilipino, teka, may ano lang ako, may Google ba rin. Favorite kong Google ngayon, salang. Okay. Ngayon, mga palaga, ang pag-detect, nanonood ako ng mga forensic, di ba sabi ko sa inyo, favorite show ko yan, di ba? Oh, favorite show natin yan, nanonood tayo ng mga forensic investigative. Oh. Okay, ito na. Nag-focus sila sa tenga. Kung gusto mo ipakita sa taong bayan dahil sinasabi nila ina-underestimate daw natin ang kanilang katalinuhan, talaga naman ang katalinuhan nyo, hindi katalinuhan. Kasyungaan. 7 feet below the ground ang inyong kasyungaan. Why? Facial forensic, hindi lang po nag-attribute sa tenga ng tao. Okay? At yung sinasabi nila, mahirap talagang iwak. Mahirap talaga i-compare ang tenga kasi moving yung video. Definitely moving. Pero mga kababayan, okay, ayon sa ating pagsasaliksik, okay, kapag gumawa ka ng forensic investigation regarding sa facial nga eh. Bakit? Dapat airshell lang. Airshell lang, di ba? Air lang eh. Airshell. Facial. Ibig sabihin, lahat ng features kasali. Kasali ang eyebrow. Bakit hindi nyo sinabi ang eyebrow magkapareho? Sige, mga kababayan. Oy, may mga eksperto ba dito sa forensic? Bakit hindi sinali? Ang sabi kasi dito, kapag ang undergo ka sa forensic investigation in terms of facial features, dapat kasali ang shape ng mukha. Okay? Ang ilong. Bakit nyo hindi sinabi ang ilong na magkapareho? Bakit hindi nyo sinali sa inyong forensic? Bakit tenga lang? Ha? Bakit tenga lang? Bakit hindi kasama ang ilong? Ang bibig? Di ba sabi ko nga yung mga dito? Okay? Bakit hindi kasali yan mga palangga? At
kasama dapat sinusukat yung face. Sinusukat pala yan talaga. Okay? Yung proportion, kung proportion ang mukha, i-compare mo sa kabila at sa kabila, yung pino-compare nilang photos. Pero actually, ang dami nag-send sa akin ng mga pictures ngayon sa email na iba-ibang picture ni Kuting. At iba-iba rin ang size ng tinga niya. I'll just show you something. Okay, may nag-send sa akin. Okay? Tama nga naman. Okay? Sabi dito, ito. Ano to? High slide. Okay. Ayan siya, di ba? O, ayan. Okay. Ngayon may nag-send sa akin. Ano to? Oh, yung tenga niya. Ayan yung picture niya. Tenga. O, diba? Kung dyan tayo mag-base, sa picture na yan, tignan yung tenga. Okay, tapos ito naman ang tenga. O, diba? Iba rin. O, tignan yung tenga niya. O, ayan. Tenga. Okay, ito pa tenga niya. O, iba din ang shape ng tenga niya dito. O, dyan mo makikita. Iba-ibang picture. Mata-mata pa siya dito. Ayan yung tenga. Kung dyan tayo mag-base, o, yan yung tenga. O, tapos ito yung tenga. Diba? Ibang shape? O, iba ang shape. Iba rin ang shape. Iba-ibang picture actually. Iba-ibang tenga. Okay? Yan pala sa atin. Mga palangga, alam ko na hindi kayo kasing syunga ng mga taong nasa gobyerno ni Marcos Jr. Okay, anong titignan mo? Dapat in-explain ninyo. If you want thorough forensic investigation, you consider the age. Dapat discuss ninyo. Itong picture na ito, ang tansya namin, this was taken sometime in 2010, 2012, o baka noong 2012, nung time na may tumakbo na certain Daza sa Bedea na si Marcos Jr. at si Maria ay nag-chuchong KR o nagpupulbor ng singot, di ba? Pwedeng ganon. So titignan mo yung age. You consider that age, mga palangga. And you consider also the weight ng tao, di ba? Definitely, pag ako tumaba ako, gumanyan ako, di ba may isang bayaran dyan na lumubos kalala mo ng pera ng bayan? Definitely, mag-iiba ang facial expression mo. Expression, feature mo. Nung bata ako, ganun ako, parang isang bulatin na hindi pumipirma sa akin, payat. Ganyan talaga ako. Pero kung tumataba ka, pwede kang gumanon. Kung kakalamon mo sa kaba ng bayan, ganyan ka. Di ba? So, yun yung i-consider mo. Hoy, ano nangyayari sa inyo? Talagang kinapon kayo ni Lisa, no? Nataranta kayo. Eh sinabi ko lang naman, mama, hindi ko naman siya pinangalanan na mga kababayan, ito na po si Ferdinand Marcos Jr. Wala naman ako sinabing ganon. Ang reaction, tinanong ko yung mga panangga ko, ano ang, bahala na kayo ang mag-react. It just so happened, nung sumisigaw sila ng Marcos, bangag, Marcos bangag. Okay? Next, ano pa yung consider mo? Alright, dapat in-explain nyo yung clothing, yung suot niya, pagsusuot niya ng damit, yung buhok, diba? Yung buhok. At dapat, base sa forensic research natin, mga kababayan, hindi ka lang mag-base sa isang picture. You'll get series of different pictures para i-compare mo. Eh, nakabuha ka ng Genemet, isang picture lang, tapos tenga lang, kundingon ko na ang mga dalonggan yung mga kinapon. What is the purpose of this? For press con, para takutin kayo. Para takutin ang taong bayan na huwag i-share at hindi malaman kung ano ang ginagawa ng isang mama sa video na pinlay ko dito sa Amerika. Wala kayong pwedeng ibang sisihin kung di ako. Mga palangga na nag-share, ako nasasalo lahat. Total, ako naman target ng mga buwakan ng Genimis na yan. Manang Aimee, that's a good question. Okay? Oh, Senator Aimee, bakit hindi mo sabihan ang iyong kapatid, may nag-comment lang, na magpahinga na siya? Kasi alam mo na kapatid mo, ikaw na rin mismo nagsabi, di ba? Sa mga private gathering, na alam mo, ang kapatid mo ay pulboronic. Huwag na tayo magsinungaling, Senator Aimee. Naku, mapupuruhan ka dito. Hindi pa siya sasalita. Mapupuruhan ka sa taong bayan, damay ka dito. Kasi binudol mo yung taong bayan eh. Ngayon, tahimik. Oh, hindi ko kayo matakot dito. Dapat sila ang matakot sa atin. Sa ating mga Pilipino. In-explain ba nila? In-explain nila yung mga technical tools nila. No, hindi nila in-explain. Tinanong doon kung ano yung mga technical tools ang ginamit nila. Sinabi nila, in-enhance nila, in-enlarge yung picture, camera. Ano yung tools? Ano yung tools, Abalos, na sinasabi mo kahapon na ito ay AI? Hindi nyo nga ma-mention what kind of app, anong level of whatever technology ang ginamit niya. Picture lang eh. Kahit kaya kong gawin yan. I-enhance mo, di ba? Kahit sa cellphone. Parang ganito yung ginawa nila. Tapos gumastos pa kayo milyon-milyon na ganyan. Naggawa pa kayo ng task, mga kadyutahan nyo. Ito, tulad nito, pinoforensik ko to ngayon. Ayan, yan. Sigurado talaga ako positive at sikutin yan. Kita nyo? Mahilig sa coke. Okay, teka mo na. Ito, mga kababayan. So, zoom in, zoom out lang nila yon. Parang ganito yan. Di ba? Parang ganito. Di ba? Pag ginanon mo, parang lang ang ginawa nila. Zoom in, zoom out, Wala naman silang ginawang high technology.
Picture parang sa folder, sabi ko nga, pang elementary ang reporting ninyo. Nasaan yung technology na sinasabi ninyo? Hindi man lang kayo mag-PowerPoint. Ano to? Back in Stone Age? Hello? Okay? Napakasinungaling yung mga kinapon. Okay, nga now what? Mga kababayan, ito ang ating okay. Sabi ko dito, sabi dito, okay, yun ang mga, okay, ano daw ba yung technological tools na ginamit? Isa yun, ipipresent mo ko. Ikaw ay nagpa-press doon, ipipresent mo ano yung software na ginamit mo dyan sa facial o tenga recognition na yun. At dapat i-verify mo dito, hindi lang sa isang picture, marami kang mga specimen or mga samples, hindi lang isa. Ang pinakita nyo lang yung magkaiba. Eh, ang mga pictures ni Puting, iba-ibang mga mukha din sa, syempre, iba-ibang angle, iba-ibang mukha, iba-iba ang angle ng camera. O, di ba? O, tignan natin yung tenga ko. Yung picture ng tenga ko. Tignan yung tenga ko. O, yan, syempre, maliwanag yung tenga ko. O, di ba? Minsan may moment na kapag ang angulo mo ganyan, o, di ba? Bukas na bukas yung tenga. Tapos, tama ha? Kasi yung video moving. Okay. Pag gumanyan ako mga palangga, puyat ang lola mo yung mukhang palakang puyat para si Lisa. Di ba ganyan? Duling na ako. Ayan, di ba? Open na open yung earlobe ko. So, since moving nga, yung video na pinagkunan nila, ganyan ang angulo. So, gaganyan ako. Kunyari, ginagalaw nyo yung video. Gaganyan ako ha. Mag-iiba ng shape. Pag in-screenshot nyo, di ba? Mag-iiba itong dito. O, gaganyan ako. Since moving, o iba na yung shape. Gaganyan ako, o lalo ng iba, numipis. Pero pag gumanyan ako, isadaksak ko yung pagmumukha ko sa inyo, makapal itong tengang ito. Pero pag gumanyan ako ng dahan-dahan, o pag gumanyan pa ako, o iba na. Di ba? Naduling na tuloy ako. Okay. Ngayon, mga kababayan, kaya ang question natin sa mga ito, bakit kayo sa tenga lang? Hindi naman tayong dito, may mga doktor ako, mga follower, tsaka may mga abogadong magagaling. Bakit sa tenga lang sila nag-focus na ayon sa ating pagsasaliksik, ayon sa mga eksperto na nag-specialize itong forensic investigation na ito, napaka-importante na mula eyebrow, yung eyebrow mo, pati lid ng mata mo, pati shape ng ilong mo, pati ito, pati size ng mukha, yung thickness at age, you have to consider. Hindi ka lang pwedeng mag-base sa tenga. Bakit they failed na hindi sabihin na yung ilong? Kasi identical. Ayaw nila kayo bigyan ayaw nila mag-suggest sa taong bayan ng thorough knowledge na ma-absorb ninyo. Kasi gusto nila sa tenga lang, punong-puno ng totally siguro tenga. Di ba? Bakit doon sila mag-focus? Ibig sabihin, sayang ang magpa-drug test is the way, sabi ni Sol, sinabi ko nga sa kanya, sayang ang pera ng bayan, sayang ang nilamon nila during the press conference, sayang ang budget nila sa mga task nila kung hindi nila ipofocus ang, okay. O sabi ni Den Scorpion, yes ma'am, some principle with face recognition pwede nilang gamitin yung software ng face recognition. Exactly, darling. O sabi ko nga, eyes. Okay? Ano pa dapat ang i-consider ng forensic expert? O yung jawline, sinasabi nila, di ba? Pero hindi sila nag-focus doon. Exactly the same jawline, darling. Baka identical to. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po.